Mga kapatid, tayo muli nagbabalik sa ating gawain o sa ating kapahayagan sa magandang balita, Biblia. Bago tayo magpatuloy, tayo magpasalamat sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo sapagkat nasa kanila ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati't kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. Mga kapatid, ating pag-usapan o ating pag-aralan, bakit pinahihintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan. Ito ang ating pagbulay-bulayan sa mga salita ng Diyos kung bakit nga ba ang bawat isa o ang buhay ng isang tao ay dumaranas ng pagsubok at kahirapan. Bago tayo magpatuloy, tayo magbigay ng maiksing panalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. Ama naming sa langit, sambahin nawa ang pangalan mo, paghari nawa ang bawat isa, ikaw ang aming Ama, sang dinadakila, itinataas sa oras ito sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Dumadalangin kami sa inyo, Ama, sa pangalan lamang ng Panginoong Kristo. Nawa, bigyan kami ng biyaya na pangangailangan namin sa pang-araw-araw, pagkaing spiritual o physical man. Nasan man naroroon ang bawat isa, mula yung papawid, pandagat man o panlupa man, kaligtasan nawa ang ibigay nyo sa bawat isa. Naway kabagat patawarin kami mga tao habang kami nabubuhay sa mundong to tulad ng aming pagpapatawad sa mga nagkakasala sa amin. Naway ilayo kami sa kapahamakan sa pamagitan lamang sa pangalan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal ni Espiritu Santo. Maraming salamat po, Ama, Anak at Banal ni Espiritu Santo, sapagkat nasa inyo lamang po ang kapurihan, kadakilahan, kalawalhati't kapangyarihan, magpakailanman sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, tayo na po ay magpatuloy sa ating gawain o sa ating kapahayagan. Bakit pinapahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan? Ang kasagutan ay isa sa pinakamahirap na bahagi ng buhay Kristiyano o kahit hindi Kristiyano ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod ni Kristo. Amen. Glory to God. Ay hindi garantiya na hindi tayo makakaranas ng pagsubok at kahirapan. Dito tinutukoy rito mga kapatid, Kristiyano ka man o hindi, makakaranas ka talaga ng kahirapan at pagsubok, lalo na sa mga tagasunod ng Panginoong Kristo. Tuloy mga kapatid, bakit hinahayaan ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan gaya ng kamatayan ng anak, pagkakasakit, kapinsalaan sa atin o sa ating mahal sa buhay? Kasalatang pinansyal, pag-aalala at pagkatakot. Kung tunay iniibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay. Hindi ba't ang pagmamahal ay nangangahulugan ng nais niyang mabuhay tayo ng maginhawa at komportable? Ngunit hindi gayon. Malinaw na itinuturo sa atin ng Biblia na iniibig niya ang kanyang mga anak at sa lahat ng bagay. At Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Roma 8:28. Kaya nangangahulugan ito ng pahintulutan niya ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay, at ang mga ito ay bahagi ng paggawa niya sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Kaya nga para sa mananampalataya, may mabuting layunin ang Diyos sa likod ng mga pagsubok at kahirapan. Katulad sa lahat ng bagay, ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin ay lumago tayo sa maging katulad sa kabanalan ng kanyang anak. Roma 8:29. Ito ang layunin sa buhay ng Kristiyano at sa lahat na nangyayari sa ating buhay, kasama ang mga pagsubok at kahirapan. Ito'y bahagi ng proseso ng pagpapaging banal ng Diyos sa atin, sa pagtatalaga niya sa atin para sa kanyang layunin upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kalawalhatian. Ang paraan kung paano ito ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng mga pagsubok ay pinaliwanag ni Apostol Pedro sa 1 Pedro 1:6-7. Ito'y dapat ninyong igagalak. Bagamat maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Ang ginto
na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman, ang iyong pananampalataya na higit kaysa sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Sa gayoy, papupurihin, dakilain at parangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ginagawang dalisay ng mga pagsubok at kahirapan ang pananampalataya ng mga tunay na mananampalataya upang maging payapa sila sa kaalaman na ito ay totoo at tatagal. Hinuhubog ng mga pagsubok ang ating makadiyos na pag-uugali at binibigyan tayo ng kakayahan na magalak sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtatiyaga. At ang pagtatiyaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binuhos sa ating mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo na pinagkakaloob sa atin. Roma 5:3 hanggang 5 versikulo. Binigyan tayo ng perpektong halimbawa ng ating Panginoong Jesucristo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa ating noon tayo makasalanan pa. Ito'y makikita sa Roma 5:8 versikulo. Ipinakikita ng mga talatang ito na ang mga aspeto ng layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok at kahirapan maging sa mga dinanas na pagsubok ni Kristo. Ang pagtitiyaga ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin ni Kristo. Pilipos 4:13 versikulo. Gayunman, dapat tayong maging maingat na huwag gamiting dahilan ang mga pagsubok at kapighatian kung ang mga iyon ay resulta ng ating pagkakamali. Huwag nawang mangyaring parusahan ng sino man sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw, salarin o paghihimasok sa di niya tapat panghimasukan. 1 Pedro 4:15 versikulo. Patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil ang walang hanggang kaparusahan niyon ay binayaran na ng handog ni Kristo doon sa krus. Gayunman, daranasin pa rin natin ang natural na konsekwensya ng ating mga kasalanan at maling desisyon sa buhay na ito. Ngunit ginagamit ng Diyos maging ang mga pagsubok at kahirapan na bunga ng ating mga pagkakamali upang hubugin at hugisin tayo ayon sa kanyang naisin para sa ating ikabubuti. Ang pagsubok at kapigatian ay dumarating na may kasamang layunin at gantimpala. Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag ang inyong pananampalataya matapos ninyong matagumpayan ang mga pagsubok na iyan. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Mapalad ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ito ang buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Santiago 1:2-4 at Santiago 1:12 versikulo. Sa pagdaan sa lahat ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, mayroon tayong tagumpay. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Korinto 15:57 versikulo. Bagamat nasa gitna tayo ng espiritual na labanan, walang kapangyarihan si Satanas laban sa mga mananampalataya. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita upang gabayan tayo at ang kanyang banal na espiritu upang bigyan tayo ng lakas at pribilehiyo na lumapit sa Diyos sa panalangin sa lahat ng oras para sa anumang
para sa anumang bagay. Tiniyak din niya sa atin na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na higit sa ating makakayanan. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang Korinto 10:13. Amen. So dito mga kapatid, pinapakita lang sa atin mga kapatid na bahagi ng buhay ng isang tao yung pagsubok at kahirapan ng buhay ng isang tao mga kapatid. Bahagi na natin yan. Sabaga, wala pang tao na hindi dumanas ng pagsubok at kahirapan. Paano ko nasabi mga kapatid? Kasi, ultimo sabi ko nga sa mga nakaraang live streaming ko, ultimo, mayayaman. Nagkakaroon din sila ng pagsubok at kahirapan. Saan? Nahihirapan sila kung paano nila mas palalaguin ang kanilang kayamanan. Nahihirapan sila pag nagkakaroon ng problema ang bansa. Kasi nalulugi sila eh. Yan ang problema ng mayayaman. How much more kung tayong mga mahihirap, di ba? Paano pa kaya tayo? So ating pagbulay-bulayin nawa tayo gabayan ng banal ni Espiritu Santo sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo. Niloob ng Ama ang pag-aaral nito para kung sino man makapanood, at mayroong pinagdadaanan na kahirapan, maunawaan niya kung ano ang ibig sabihin, kung bakit sinusubok tayo sa ating buhay at nagkakaroon tayo ng kahirapan sa ating buhay. Ang katanungan ganito mga kapatid, bakit pinahintulutan ng Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan? Bakit nga ba? Bakit? May dahilan. 'Di ba? May dahilan ang pagsubok sa buhay natin o kahirapan sa buhay natin. Una, magbigay na ako ng aking Una, para mas tumibay ang ating pananampalataya, pagiging tapat sa pananampalataya sa Ama, sa Anak at sa Banal ni Espiritu Santo. Pangalawa, para malaman natin kung gaano nagtiis sa kahirapan ang Panginoong Kristo. Tandaan natin mga kapatid, literal na pinahirapan. Hindi dahil sa problema mga kapatid, literal na pinahirapan. Binugbog, hinampas, pinako. Ganon din naman sa buhay natin mga kapatid. Bagamat hindi natin mararanasan yon, di ba? Yung ipako ka sa krus at pahirapan ka, di ba? Pero sa buhay, habang naririto tayo sa mundong ito mga kapatid, mararanasan mo na subukin ka sa buhay mo at kahirapan sa buhay mo. Napakasarap isipin mga kapatid na kung bakit binigyan tayo ng pagkakataon ng Diyos na mabuhay sa mundong ito. Napakasarap isipin mga kapatid. So, ating pagbulay-bulay mga kapatid, isa sa mga pinakamahirap na bahagi ng buhay Kristiyano, ito'y tumutungkol sa buhay ng isang Kristiyano o kahit hindi Kristiyano mga kapatid. Kasi, tandaan nyo mga kapatid, ito mga kapatid, may mga nagbago, may mga nagbago mula nung nalaman nila ang salita ng Diyos. Sabaga, binago sila ng Diyos mula nung nalaman nila ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya sila naging tunay na Kristiyano kasi nabago sila sa kanilang nabago sila sa kanilang paniniwala na meron palang Diyos, meron palang Kristo na nagbuwis ng buhay dahil sa aking mga kasalanan. Merong Kristo na nagtiis, nagpakahirap. Literal mga kapatid, literal. 'Di ba? Na ako narito sa mundong ito na ipinanganak, sa konting unos, bumibigay na agad, 'di ba? Isipin na lang natin 'yon mga kapatid. So tuloy mga kapatid. Ito mga kapatid, hindi lang ito ipapasok ko to kahit hindi siya Kristiyano, pero dahil sa ating pag-aaral, ito'y ayon sa pagiging Kristiyano. Kung bakit kami mga Kristiyano, mga kapatid,
ay nagkakaroon pa rin, no? O yung mga Kristiyano diyan, bakit nagkakaroon pa rin ng pagsubok, no? Bakit? May dahilan ng Diyos, mga kapatid. Tandaan natin, may dahilan ng Diyos kung bakit kailangan natin maranasan na subukin at magkaroon tayo ng kahirapan sa buhay. Kasasabi ko lang kanina, mga kapatid, no? Kasasabi ko lang. So tuloy, ay ang katotohanan na ang pagiging tagasunod ni Kristo ay hindi garantiya na hindi tayo makakaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Hindi porket tagasunod tayo ni Kristo, mga kapatid. Ako na lang, mga kapatid, no? Although, nagkakaroon ako ng pagsubok o ng problema, pero lagi kong idinadaing sa Kanya, no? Sabaga, idinadalain ko na alam kong hindi mo to ibibigay na hindi ko kaya, no? Sabi ko, lagi ko sinasabi sa Kanya, kaya ko to. Alam ko na hindi mo ko pababayaan. Inilalapit ko ito sa iyo na mananatili ako sa aking pananampalataya o pananalig, no? Sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo. Ano man na merong katotohanan sa mundong ito, sabi ko, ikaw lang nakakaalam ng mangyayari sa hinaharap. So, sabi ka, nagkakaroon ako ng problema, pero idinadaing ko sa Kanya. Well, sabi ka, nakakalungkot man isipin, di ba? Nakakalungkot ngayon sa mundo natin, di ba? Ang social media, di ba? Ginagawa nilang ano, di ba? May konting problema, post, di ba? At yan, ang katotohanan yan, literal, mga kapatid, ha? Literal na nangyayari yan, mga kapatid, di ba? Sa mga sikat na vlogger, konting problema, post. Konting problema, video, post. Di ba? Nakakalimot na tayo sa taas, mga kapatid. Sa totoo lang, mga kapatid, no? Bagamat ginagamit nila bilang trabaho ang pagiging vlogger. Pero tandaan natin, mga kapatid, huwag naman tayo makalimot. Kasi ang social media ay bahagi ng sanlibutan, mga kapatid. Bahagi na lang to ng sanlibutang ito. Pero huwag tayong makalimot sa Diyos. Yun lang naman hinihingi sa atin ng Diyos, na huwag tayong makalimot sa Diyos. Diba? So tuloy, sabi ko nga, diba? Sabi ko nga, lahat, no? Sabi ko nga, lahat ng mga Kristiyano ay nagkakaroon pa rin ng pagsubok at kahirapan sa buhay. Tandaan natin yan. Pero sabi nga, diba? Hindi mo mararanasan yan hanggat hindi mo, sabi nga, kailangan mo maranasan yan para matutunan mo. Diba? Para malaman mo na dumating man uli ang ganung klase ng pagsubok, alam mo na ang pagresolba, no? Kung paano resolbahin ang problema na dumating sa buhay mo. So tuloy, mga kapatid, no? Tuloy natin. Bakit hinahayaan ng isang mabuti at mapagmahal na Diyos na dumaan tayo sa mga pagsubok at kahirapan gaya ng kamatayan ng anak, pagkakasakit, kapinsalaan sa atin o sa ating mahal sa buhay, kasalatang pinansal, pag-aalala at pagkatakot? Kung tunay na iniibig tayo ng Diyos, aalisin niya ang mga bagay na ito sa ating buhay. So, isipin nyo, di ba? Ang Ama ay makapangyarihang Diyos na mapagmahal. Okay? Pero tandaan natin, mga kapatid, yung kanyang bugtong na anak. Isipin nyo na lang yun, mga kapatid, yung kanyang bugtong na anak, yung kaisa-isang bugtong na anak, ibinigay niya sa sanlibutan. Para ano? Para mamatay. Para mamatay at iligtas ang lahat ng kanyang nilikha. Isipin nyo na lang yun, mga kapatid. May dahilan ng Diyos. So ngayon, buhay Kristiyano o sa buhay ng isang tao, nakakilala man o hindi, bakit nagkakaroon ng problema? Diba? Bakit nagkakaroon ng pagsubok sa buhay? Bakit nagkakaroon ng kahirapan? Diba? Unang-una, ito, totoo naman, diba? Problema sa pinansyal, totoo yan. Diba? Kasalatan sa pinansyal. Diba? O meron nagkasakit isa sa ating mga mahal sa buhay. Diba? O nagkaroon ng kapinsalaan. Diba? Sabi nga, may dahilan, mga kapatid. May dahilan sa buhay ng isang tao kung bakit naranasan niya ang isang bagay na yan. Tandaan natin, mga kapatid. Ang nais lang naman ng Ama sa ating mga tao. Tandaan nyo, mga kapatid, ang Panginoong Kristo pumayag
sa kalooban ng Ama. Sinunod niya ang kalooban ng Ama. Bakit? Kasi alam niya na hindi siya pababayaan at tutuparin ng Diyos Ama yung pangako sa kanya na muli kang mabubuhay sa ikatlong araw. Bakit? Kasi alam ng Panginoong Kristo na tutupad ang kanyang Ama dahil siya ang nakakakilala sa Ama eh. Di ba? Siya ang nakakakilala sa Ama na makapangyarihan sa lahat. Di ba? Ano ba sinasabi ng banal na salita? Ang nakakilala sa anak, ang Ama. Ang nakakilala sa Ama ay ang anak. Sipin nyo na lang yun, mga kapatid. Di ba? So, ganun din naman tayo, mga kapatid. Bago pa tayo isilang sa mundong ito, kilala na tayo ng ating Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Kahit anong gawin mo, nakasulat sa Biblia na bago pa tayo isilang sa mundong ito, kilala na tayo ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. So ngayon, mga kapatid, bilang isang Kristiyano, sabi ko nga, bilang isang Kristiyano, bakit pinagdadaanan ito? Yung pagkatakot. Kasi tandaan nyo, mga kapatid, no? Ito, napakadali lang, no? Napakadali na unawain ang isang bagay na ito, mga kapatid. Na bilang isang Kristiyano, bakit ka magkakaroon ng balisa kung may dumating na pagsubok sa buhay mo? Bilang isang Kristiyano, mga kapatid. Bilang isang Kristiyano, bakit kailangan mo magkaroon ng balisa sa buhay mo kung meron kang kinikilalang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo? Di ba, mga kapatid? Ngayon, tama naman sinabi rito, mga kapatid, di ba? Yung kasalatang pinansyal, pag-aalala, pagkatakot, di ba? Ang mga tunay na umiibig sa Diyos, mga kapatid, hindi niya iindahin yan eh. Kasama yan sa buhay ng isang tao. Habang naririto tayo sa mundong ito, may pagsubok at kahirapan na mararanasan ng lahat ng tao, Kristiyano man o hindi. Kasama sa buhay yan. Ngayon, paano na lang mariresolba yan? Kung meron kang pananalig sa Diyos. Ang nais ng Ama na nasa langit, magtiwala ka sa Kanya. Yan, mga kapatid, yan ang gusto ng makapangyarihang Ama na nasa langit, na magtiwala lamang tayo sa taas na nasa langit. Anumang problema sa buhay natin, anumang pagsubok ang dumating sa atin, magtiwala tayo sa Kanya, ilapit natin sa Kanya, idalangin natin sa Kanya. Yun ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Tandaan natin, mga kapatid, napakalinaw na sinasabi ng Panginoong Kristo. Kahit gaano kaliit ang pananampalataya mo, pero naging tapat ka sa Kanya. Naging tapat ka, habaga nagtiwala ka, ipapakita niya sa iyo kung paano niya ipapakita niya sa iyo kung paano niya resolbahin ang problema na dinadanas mo kahit katiting lang, di ba? Anong sabi ng Panginoong Kristo, di ba? Kasi kahit maliit ang pananampalataya mo, pero kung may tiwala ka sa Diyos, tandaan nyo, mga kapatid, pag gumalaw ang makapangyarihang Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng banal na Espiritu Santo, yung maliit na pananampalataya mo dahil tinulungan ka ng Diyos, magbabago yun. Ibabalik mo sa Kanya yung napakalaking pananampalataya mo sa Kanya. Nagets nyo yung punto ko, mga kapatid, di ba? Nagets nyo, di ba? Una, maliit lang pananampalataya mo eh. Maliit lang. Pero dumating ang oras, no? Yung oras na pagsubok na hindi mo inaasahan. Sabaga, nagtiwala ka sa Diyos kahit maliit lang ang pananampalataya ko. Nagtitiwala pa rin ako sa inyo. Di ba? So, tinulungan ka bigla. Doon magbabago. Yung maliit na sinasabi mong pananampalataya, magbabago yun, mga kapatid. Magbabago yun. Bakit? Kasi alam mo na hindi ka pinabayaan ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Magbabago yun. Yung maliit na sinasabi mo, kinabukasan, napakalaki na yun. Napakalaki. Isang iglap, napakalaki na yung pananampalataya mo sa Kanya. Bakit? Kasi alam mo, hindi Kanya pinabayaan. Kahit maliit lang ang pananampalataya mo. Matalinghaga yan, mga kapatid. Sa Mateo, mga kapatid. Meron yan. Talinghaga ng Panginoong Kristo. So tuloy, mga kapatid.
Hindi ba't ang pagmamahal ay nangangahulugang nais niyang mabuhay tayo ng maginhawa at komportable, ngunit hindi gayon. Diba? Sabaga, bilang mga Kristiyano, diba, umaasa tayo na ang pagmamahal ng Diyos sa atin ay nangangahulugan, no? Na mabuhay tayo ng maginhawa at maayos o komportable. Iniulit ko lang to, mga kapatid. No? Hindi porket mananampalataya na tayo, exempted na tayo sa mga pagsubok at kahirapan. Hindi ganun yun, mga kapatid. Kasi ang kalaban, mga kapatid, ang kalaban ng Diyos, laging nakaabang yan. Tandaan natin, lagi ko sinasabi to, mga kapatid. Ang kalaban ng Diyos ay laging nakaabang sa ating mga mananampalataya para kanyang linlangin sa oras ng kahirapan, sa oras ng pagsubok. Yan ang layunin ng mga kalaban ng Diyos, mga kapatid. Pero kung meron kang pananampalataya, tapat, anumang pagsubok na dumating sa buhay mo, at alam mong hindi ka pababayaan ng Diyos na nasa langit, at alam mo na hindi ka niya iiwanan kahit anong mangyari, basta maging tapat ka lang sa pananampalataya sa Kanya. Yan ang nais ng Diyos Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Hindi porket Kristiyano na tayo, meron tayong pananampalataya, maginhawa na tayo. Hindi, mga kapatid. Daranas at daranas pa rin ng pag-uusik pagdating sa pananampalataya. Pagkukutya pagdating sa ibang tao. Kung ano-ano maririnig mo. Diba? Totoo yan, mga kapatid. Kahit ang mga apostol, inusig at kinutya kung paano, kung ano ang nangyari sa Panginoon Kristo. Pinahirapan din. Mapalad na nga tayo ngayon, mga kapatid. Sa panahon natin, mapalad na tayo. Bakit? Kasi hindi natin naranasan na ipako sa krus. Pahirapan ng ibang reliyon ng panahon nila. Isipin nyo na lang yun, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy tayo. Malino na tinuturo sa atin ng Biblia na iniibig niya ang kanyang mga anak, at sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ang mga nagmamahal sa Kanya, ang mga tinawag ayon sa Kanyang panukala at sa kanilang ikabubuti. Roma 8:28. So, totoo naman, mga kapatid. Totoo naman, diba? Sabaga, ganito lang kasimple, mga kapatid, no? Sa lahat ng bagay, nariyan ng Diyos. Okay? Nariyan ang makapangyarihang Diyos, nariyan. Makapangyarihang anak, nariyan. Makapangyarihang banal na Espiritu Santo, nariyan. Sa lahat ng bagay, alam niya. Pero sabi ko nga kanina, di ba? Pero sabi ko nga, gito kasimple, mga kapatid. No? Gito kasimple. Sabi niya rito, malino tinuturo sa atin ng Biblia na iniibig niya ang kanyang mga anak. Totoo naman, lahat ng nananampalataya sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, no? At lahat na sumampalataya sa kanyang anak sa pamagitan ng Panginoong Kristo, tinawag tayong mga anak ng Diyos. Bakit? Kasi ganun niya tayo kamahal, ganun niya tayong iniibig. Pero hindi porket iniibig na tayo ng Ama, ito, ulitin ko, mga kapatid, hindi porket iniibig na tayo ng Ama, wala na tayong daranasin ng pagsubok sa buhay. Hindi, mga kapatid, kailangan mo pa rin natin maranasan ng pagsubok at kahirapan. Para ano? Para alam niya, para alam ng Diyos Ama kung hanggang saan ang pagiging tapat mo sa Kanya. Yan ang nais ng Ama na iparting sa ating mga tao, mga kapatid. Yan ang gusto ng Ama na ipaalam sa ating mga tao. Hindi porket, sabi natin, nananampalataya ako kay Kristo. Oo, gawin mo manampalataya kasi yun ang kalooban ng Ama na nasa langit. Pero wag kang bibitaw, wag kang susuko pag sinubok ka ng kahirapan at pagsubok. Imbis na bumitaw ka, mas humigpit ka ng pagkahawak. Mas mahigpit ang pagkahawak mo dapat. Kasi alam mo, hindi ka pababayaan. Yan ang salita ng Diyos, mga kapatid. Yan ang nais na
naispaalam sa atin ng Ama na nasa langit, mga kapatid, sa pamagitan ng Panginoong Kristo at kasapagabay ng Banal na Espiritu Santo. So, at tandaan natin, mga kapatid, no, walang ibibigay sa atin ng Diyos na ikasasama natin, mga kapatid. Lahat ikabubuti natin para mas lumalim, lumawak, humigpit ang pagkahawak natin sa Kanya sa pananampalataya natin sa kanila, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. So tuloy, mga kapatid, no? Kaya nangangahulugan ito ang pinahintulutan niya ang mga pagsubok at kahirapan sa ating buhay, at ang mga ito'y bahagi ng paggawa niya sa lahat ng bagay para sa ating ikabubuti. Totoo naman, mga kapatid, di ba? Kasi isipin niyo na lang, mga kapatid, no? Darating ang panahon na tatanggapin natin yung pinangako ng Diyos sa atin. Ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yan ang gusto ng Ama na nasa langit. Hindi porket sumampalataya na tayo sa Kanya, okay na, no? Meron tayong buhay na walang hanggan. Hindi ganoon, mga kapatid. Walang easy to get. Tandaan natin, mga kapatid, walang easy to get, na lalo na yung mangyayari sa hinaharap. Ano ba yung mangyayari sa hinaharap? Makakasama natin ng makapangyarihang Diyos Ama, makapangyarihang Diyos Anak, at makapangyarihang Diyos Espiritu Santo. Makakasama natin sila sa hinaharap pag dumating na ang mga hula na isinulat ng mga propeta. Ano yon? Kaganapan ng paglabas ng suwail, kaganapan ng paglabas ng halimaw, kaganapan ng paglabas ni Satanas. Di ba? At lilipas ang panahon, sabaga, mangyayari ang lahat ng yon, mangyayari din yung sinasabi ng Ama na nasa langit, makakasama ko ang lahat ng mga pinili na aayon na sumunod sa Kanyang kalooban. Tandaan natin yan, mga kapatid. In Jesus' name we pray. In Jesus' name we pray. Glory to God. Tandaan natin yan, mga kapatid. Mga kapatid, tandaan natin, no? Hindi, sabi ko nga, hindi porkit Kristiyano na tayo o sumusunod na tayo kay Kristo, exempted na lahat tayo. Hindi ganun, mga kapatid. Hindi ganun kadali na tanggapin mo ang isang biyaya o isang regalo na alam mong matatamasa mo habang buhay. Mararanasan mo habang buhay. Hindi literal na buhay, mga kapatid. Hindi sa pisikal, kundi sa spiritual, doon sa kabilang buhay, doon sa karyan ng langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. Walang madaling makakuha. Lahat paghihirapan yan. Diba? Pansinin nyo nangyari sa Panginoon Kristo, diba? Hindi ako galit, Habaga, nadadala ako ng emosyon ko, mga kapatid. No? Pansinin nyo na lang yung nangyari sa Panginoon Kristo. Ganun ba kadali ang pagtanggap niya ng buhay na walang hanggan? Sa kabila na alam niya sa'y anak ng Diyos? Ipinakita lang sa atin ng Ama na nasa langit, mga kapatid, kung paano at gaano kahirap mabuhay sa mundong ito. At hindi ganun kadali, mga kapatid, hindi ganun kadali na igawad sa isang mortal yung buhay na walang hanggan sa hinaharap, mga kapatid. Hindi ganun kadali. Bakit? Kasi sa pagsunod ng Panginoon Kristo dito sa lupa, mga kapatid, nung sinunod niya ang kalooban ng Ama na nasa langit, nagkatawang tao siya, ipinanganak siya, nabuhay siya bilang isang tao, nabuhay siya bilang isang alipid, pero alam niya na siya'y anak ng Diyos, galing siya sa langit. Alam niya yan, mga kapatid. Bata pa lang siya, alam niya na yon. So, lumaki siya. Ngayon, dumaan ng panahon, tumungtong siya ng 30. Okay? 30 years old, mga kapatid. Doon na siya nagsimula ang kanyang So may tumawag ng mga kapatid, no? So tuloy na tayo, mga kapatid, sa ating pag-aaral. So yun nga sabi ko, ng mga kapatid, no? Sa nangyari sa Panginoon Kristo, no? Dinanas niya, no? Dinanas niya ang kahirapan, paghihirap sa mundong ito, mga kapatid. At alam niya sa kabila nung malampasan niya lahat ng pagsubok bilang isang laman o nagkatawan tao o nagkatawan laman, no?
Alam niya, tatanggap siya ng gantimpala, mga kapatid, mula sa makapangyarihang Diyos Ama. Ganun ang gusto ng Ama sa ating mga tao, mga kapatid. Walang madali, mga kapatid. Walang madali makakuha ng isang regalo mula sa makapangyarihang Diyos na alam natin siya ang lumikha sa ating mga tao. Walang madali. Kailangan natin paghirapan, kailangan natin pagdaanan ang lahat ng pagsubok at kahirapan sa mundong ito. Pero ano sabi ng Panginoong Kristo? Ang sino man maging tapat, di ba? Hanggang sa huli, siya ang maliligtas. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, no? Katulad sa lahat ng bagay, ang pinakalayunin ng Diyos para sa atin ay lubago tayo at maging katulad sa kabanalan ng kanyang anak. Yun ang nais ng Ama. Yun yung sinasabi ko, mga kapatid, di ba? Di ba? Sabaga, kung ano yung kalooban ng Ama na nasa langit, sundin natin, mga kapatid. Huwag tayo sumunod sa tagapagturo sa atin, kundi sundin natin kung ano yung naayon sa banal na salita. Kaya nga ibinigay sa atin yung banal na salita, kaya umabot sa panahon natin to eh. Isinulat ng mga apostol. Okay? Isinulat ng mga apostol, mga kapatid. Ang banal na salita. Ginabayan ng banal na Espiritu Santo. Bakit? Dahil yun ang kalooban ng Ama na nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Para magkaroon tayo ng guide, no? Kung paano nabuhay sa mundong ito ang Panginoong Kristo, ganun din tayo mamuhay. Pero maraming nawawala. Yun ang nakalulungkot, mga kapatid. Maraming nawawala. Maraming ayaw tumanggap sa Panginoong Kristo. Maraming tao na mas sinusunod ang kanilang tagapagturo kesa sa sinasabi ng Biblia. Yan ang katotohanan sa mundong ito, mga kapatid. At di yan maitatanggi, mga kapatid. Tandaan natin. So tuloy, ito ang layunin sa buhay ng Kristiyano at sa lahat na nangyayari sa ating buhay, kasama ang pagsubok at kahirapan. Totoo naman, di ba? Lahat yun nararanasan natin. So tuloy, mga kapatid, ito ay bahagi ng proseso ng pagpapaging banal ng Diyos sa atin, sa pagtatalaga niya sa atin para sa kanyang layunin at upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaluwalhatian. Amen. Glory to God. Diba? Isipin nyo na lang yun, mga kapatid. Diba? Sapaga, ang makapangyarihang Diyos Ama ay may layunin sa ating mga tao. Yun ang dapat nating hindi itanggi at huwag talikuran. Dapat natin tanggapin yun. Dapat natin panghawakan yun. Pero maraming tao ayaw tumanggap sa Diyos. Diba? Ang sabi nga ng Ama, ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay para hindi mapahamak. Para ano? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. Pero ayaw tanggapin ng ibang tao ang Panginoong Kristo bilang anak ng Diyos at nagkatawang tao. Yan ang katotohanan, mga kapatid. Yan ang katotohanan. Maraming tao, hindi lang kukunti, maraming tao, mga kapatid. So, sabi nga, no, 'di ba? Sabi nga rito, no, ito ay bahagi ng proseso ng pagpapaging banal ng Diyos sa atin mga tao, sa pagtatalaga niya sa atin para sa kanyang layunin at upang maging karapat-dapat tayo sa kanyang kaluwalhatian. 'Di ba? Isipin niyo na lang yung mga kapatid, 'di ba? Ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon kinaluluwalhati na nga na, sabaga, pag tinanggap mo si Kristo at nanampalataya ka, sumampalataya ka sa kanyang nag-iisang bugtong na anak, kinaluluwalhati na yun sa atin ng Diyos Ama, mga kapatid. Bakit? Kasi sinunod mo ang kalooban ng Ama na nasa langit. Tandaan natin yan, mga kapatid. So tuloy tayo, mga kapatid. Ang paraan kung paano ito ginagawa ng Diyos sa pamagitan ng mga pagsubok ay pinaliwanag ni Apostol Pedro sa unang Pedro 1, versikulo 6 hanggang 7. Ito ang sinasabi, mga kapatid. Ito'y dapat ninyong ikagalak. Bagamat maaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. At ginto. Diba? Sabi niya rito, di ba? Sabi niya rito, mga kapatid, no? Maikling panahon. Iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. Isipin nyo yun, mga kapatid. Bagamat kailangan natin
na magdanas talaga. So tuloy mga kapatid, ang ginto na nasisira ay pinararaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Diba? Totoo naman yan mga kapatid, diba? Pero tandaan natin ito, sabaga, ginamit lang ni Apostol Pedro yung kinang ng ginto. No? Yung kinang ng ginto, mga kapatid. Na, diba, totoo naman, idinadaan naman talaga ang ginto sa apoy. Diba? Para makita ang kanyang, mga kapatid, dalisay. So, gayon din naman, sabi nga rito mga kapatid, no? Gayon din naman, ang iyong pananampalataya na higit kaysa sa ginto ay pinararaan sa pagsubok upang malaman kung talagang tapat. Yan ang sinasabi ko kanina mga kapatid. Diba? Sa kabila ng dinanas natin lahat ng pagsubok at kahirapan sa buhay natin at naging tapat ka sa pananampalataya, doon makikita ng Diyos yun mga kapatid. So, anong mangyayari pag nakita ng Diyos yun? Sa gayon, anong sabi rito? Sa gayoy, kayo'y papupurihan, dadakilain at paparangalan ng araw na mahayag si Jesucristo. Yun, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. Diba? Tandaan natin yan. Ginagawang dalisay ng mga pagsubok at kahirapan ang pananampalataya ng mga tunay na mananampalataya upang maging payapa sila sa kaalaman na ito ay totoo at tatagal. Diba? Totoo naman. Magiging matatag ka pag alam mong tunay na pananampalataya at naging tapat ka. So tuloy, hinubog ng mga pagsubok at ating maka-Diyos na pag-uugali at binibigyan tayo ng kakayahan na magalak sa ating mga pagbabata sapagkat alam nating ito'y nagbubunga ng pagtsatsaga. Amen. Glory to God. Diba? Diba? Kapag kung naging tapat ka, okay, ibig sabihin, nagtsatsaga ka nagtsatsaga ka sa pag-aantay ng panahon na darating na sinasabi ng Panginoong Kristo. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, diba? Sinabi ko na sana sa inyo, paroroon ako at ipaghahanda ko kayo ng matitirhan. Diba? Isipin nyo mga kapatid, no? Babalik ang Panginoong Kristo sa langit kung saan nanggaling. At pinaghahanda niya na ang kanyang mga kapatid na matitirhan. Kasi sa bahay ng aking Ama, sabi ng Panginoong Kristo sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Isipin nyo nila sabi ko mga kapatid, no? Ito lang yung masasabi ko, no? Bilang isang Kristiyano, magtiyaga lang tayo. Magtiis sa bawat pagsubok at kahirapan na nararanasan natin sa buhay natin. Dahil sa pagtsatsaga mo, sa pagtitiis mo, magkakaroon ka ng silid o matitirhan sa langit. Tandaan po natin yan mga kapatid. Maging tapat lang tayo sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo sa nawa't sa nawa. So tuloy mga kapatid, tuloy natin. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan. Totoo naman. At ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Yun ang pag-asa natin. Na magkaroon tayo ng matitirhan sa langit. Ano pa? At magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan na nagmumula sa makapangyarihang Diyos na nasa langit. Bibigyan niya tayo ng buhay na walang hanggan mga kapatid. So tuloy mga kapatid. At ang pagtsatsaga ay nagbubunga ng katatagan at ang katatagan ay nagbubunga ng pag-asa. Hindi tayo nabibigo sa ating pag-asa sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay binubuo sa ating mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo na ipinagkakaloob sa atin. Roma 5, versikulo 3 hanggang 5. So dito pinapakita mga kapatid, no, na ganun tayo kamahal ng Diyos. Kaya binigyan niya tayo ng gabay na nagtuturo sa atin na umibig sa kapwa. Mga kapatid, ang banal na Espiritu Santo. Pero nakakalungkot man, sa panahon natin, lalo na nangyayari sa Amerika, yung hate Asian crime, di ba? Nakakalungkot, no? Hate Asian crime na inaatake ang mga Asyano sa ibang bansa ng Amerika na wala namang ginagawa, di ba? So, walang banal na espiritu 'yon kasi kung mayroong banal na espiritu 'yon, hindi nila sasaktan ng kapwa nila tao. Bakit sila lang ba ang nilikha ng Diyos sa paningin nila? Nilikha rin naman tayo mga tao At tandaan natin, isang pinagmulan natin. Si Amang Adan at si Inang Eva.
Kaya kung ganun na lang sila, manakit ng kapwa-tao, di ba? Isipin nyo. Nakakalungkot mo isipin, pero nangyayari sa Amerika, no? So, tuloy natin mga kapatid, no? Akin dalangin pa rin sa Ama, sa Anak, at sa Banal na Espiritu Santo na matigil na, no? Sana magkaroon na ng pag-ibig sa sanlibutan ito, no? Ang bawat isa, na mawala na yung galit sa kapwa, no? Dahil siguro kaya nagkaroon sila ng galit dahil nga yung virus na kumalat, no? Yung virus na kumalat, lahat na apektuhan eh. Kasi nanggaling sa Asia, no? Kaya ganoon na lang galit nila sa mga Asia, no? So tuloy mga kapatid, no? Tuloy. Bigyan tayo ng perpektong halimbawa ng ating Panginoon Jesucristo. Ngunit ipinadama ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Diba? Mga ninuno natin mga kapatid, mga makasalanan. Pero dahil sa pamagitan ng Panginoon Jesucristo, di ba? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, di ba? Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak dito sa salibutan para ano? Para mamatay. Dahil sa ating mga kasalanan. Pero dahil nga sabi ko nga, dahil nga mahal tayo ng Diyos, di ba? Binigay niya ang kanyang anak at sa pamagitan ng kanyang sumampalataya tayo sa Panginoon Jesucristo. Sumampalataya tayo sa Panginoon Jesucristo para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, para hindi tayo mapahamak. So tuloy, mga kapatid. Ipinakikita ng mga talatang ito ang mga aspeto ng layunin ng Diyos sa ating mga pagsubok at kahirapan, maging sa mga dinanas ng pagsubok ni Kristo. Yan siya sabi ko kanina, di ba mga kapatid? Ang Panginoon Jesucristo, marami rin pagsubok, kahirapan ang dinanas niya. Literal, mga kapatid, ha? Literal. Inusig siya ng mga Hudyo, ng mga paring pununo. Diba? Pinahirapan siya ng mga Romano. Diba? Sipin nyo yun, ha? Literal yun, ha? Yun talaga, kahirapan yun. Sa katawan, sakit. Diba? Sa matinding kauhawan, ilang oras ay hindi uminom, diba? Kaya bago siya ipako, diba? Nung nakapako na siya, diba? Sabi niya, nauuhaw ako. Diba? Pinainom nga siya, alak naman yung pinainom sa kanya. Diba? So tuloy mga kapatid, no? Tuloy. Ang pagtsatsaga ay nagpapatibay sa ating pananampalataya. Ang lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas ng kaloob sa akin ni Kristo. Amen. Glory to God. Filipos 4:13. Yun ang isipin natin mga kapatid. Sa pamagitan ng Panginoon Kristo, nagkakaroon tayo ng lakas. Basta meron kang pananampalataya at sumasampalataya ka sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo mga kapatid. Gayunman, dapat tayong maging maingat na huwag gamiting dahilan ang mga pagsubok at kapigatian kung ang mga iyon ay resulta ng ating pagkakamali. Huwag nawang mangyari na maparusahan ang sinuman sa inyo bilang mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o paghimasok sa di niya dapat paghimasukan. Unang Pedro 4:15. Sabaga, mga kapatid, no? Sabaga, bilang isang mga Kristiyano, no? Bilang mga Kristiyano, wag naman sana tayo maporsahan ng sino man sa inyo. Sabi nga rito, di ba? Dinadalangin niya bilang mga Kristiyano, wag naman sana, no, sa mga ang tinutuko dito ni Apostol Pedro, mga kapatid. Wag naman sana bilang mga Kristiyano ay maporsahan tayo bilang isang mamamatay tao. Kristiyano tayo eh. Magnanakaw, di ba? Salarin o panghimasok sa di niya dapat paghimasukan. Bilang isang Kristiyano, wag dapat natin gawin 'yun. Sa mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, ha? Sa tunay na kumikilala sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo, mga kapatid. 'Yun ang nais, no, ng Ama na nasa langit. So patatawarin ng Diyos ang ating mga kasalanan dahil walang hanggang kaparusahan niyon ay binayaran na ng handog ni Kristo doon sa krus. Totoo naman, di ba? Namatay ang Panginoon Kristo, di ba? Dahil sa ating mga kasalanan o kasalanan ng ating mga ninuno. Siyempre, nabubuhay tayo, nagkakasala pa rin tayo, pero sa pamagitan ng Panginoon Kristo, pinatatawad na tayo ng Ama na nasa langit. Basta manumbalik ka lang, sumunod ka sa kanyang kalooban, mga kapatid. So tuloy, mga kapatid, tuloy.
Gayunman, daranasin pa rin natin ang natural na konsekwensya ng ating mga kasalanan at maling desisyon sa buhay na ito. Totoo naman, ngunit ginagamit ng Diyos maging ang mga pagsubok at kahirapan na bunga ng ating mga pagkakamali upang hubugin at hugisin tayo ayon sa kanyang naisin para sa ating ikabubuti. Diba? Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Hindi porket nakakaranas tayo ng kahirapan o pagsubok sa buhay, pinahihirapan na tayo ng Diyos. Hindi po ganun, mga kapatid. Mas pinatitibay niya ang nais ng Ama na nasa langit sa pamamagitan ng Panginoong Kristo. Mas nais niyang mas matibay ang pananampalataya mo sa kabila nung nakakaranas tayo ng pagsubok at kahirapan. Yan ang nais ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Tuloy, ang pagsubok at kapigatian ay dumarating na may kasamang layunin at gantimpala. Amen. Glory to God, mga kapatid. Glory to God. Diba? May layunin. Yung pagkamatay ng Panginoong Kristo sa krus, may layunin at gantimpala. Ginantimpalaan sa ng Diyos Ama na nasa langit ng buhay na walang hanggan. Bakit? Binuhay siya mula sa mga patay, di ba? Inilibing ang Panginoong Kristo, di ba? Binuhay siya mula sa mga patay. Di ba? O, isipin niyo, mga kapatid. Kaya napakasarap isipin, mga kapatid, di ba? Na kung paano nangyari, kung ano nangyari sa Panginoong Kristo, ganun din naman nangyayari sa atin, mga kapatid. At manatili kang tapat hanggang sa huli, magkakaroon ka ng gantimpala ng ano? Buhay na walang hanggan, mga kapatid. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. So tuloy, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang pagsubok sapagkat alam ninyo na lalong magiging matatag at ang inyong pananampalataya matapos inyong matagumpayan ang mga pagsubok na iyan. Totoo naman, di ba? Di ba? Sa lahat na dumaan ng pagsubok, no, sa Panginoong Kristo, lahat ng kahirapan na dinanas niya, di ba? Tagumpayan niya, no? At nagkaroon siya ng gantimpala. Yun ang naging layunin ng Ama na nasa langit sa pamagitan ng anak, mga kapatid. Tandaan natin yan. So tuloy, mga kapatid, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Mapalad ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng putong. Ano yun? Ito'y ang buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen. Glory to God. Santiago 1:2, versikulo 4. Santiago Kapitulo 1, versikulo 2, 4 at Santiago 1:12. So tuloy, mga kapatid, no, sa pagdaan ng sa lahat ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, meron tayong tagumpay. Totoo naman, di ba? Maging tapat lang tayo, mga kapatid. Magkakaroon tayo ng tagumpay sa langit, mga kapatid. Magpasalamat tayo sa Diyos na nagbibigay sa atin ng tagumpay sa pamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. 1 Corinto 15:57. Bagamat nasa gitna tayo ng espiritual na labanan, walang kapangyarihan si Satanas laban sa mga mananampalataya. Ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang salita upang gabayan tayo at ang kanyang banal na espiritu upang bigyan tayo ng lakas ng pribilehiyo na lumapit sa Diyos sa pananalangin sa lahat ng oras para sa anumang bagay. Totoo naman, mga kapatid, no? Hindi porket, sabi ko nga, may mga Kristiyano pa rin natitisod, 'di ba? Meron pa rin mga Kristiyano na talagang nakukuha, no, ni Satanas. Nakakalungkot isipin, pero 'yun ang katotohanan, mga kapatid. Pastor, 'di ba? Pastor na siya. Pero ngayon depender na siya ng Katoliko. Yung isa ring pastor na matagal na siyang pastor. Pero ngayon depender na siya ng Islam. Marami, mga kapatid, no? Marami, mga kapatid. Maraming mga Kristiyano na nagpatalo kay Satanas, no? Nakakalungkot isipin, pero yun ang katotohanan, mga kapatid. Sabaga, tinalikuran nila ang pagiging Kristiyano, tinalikuran nila ang pagsunod sa kalooban ng Ama sa pamagitan ng Panginoong Kristo, at iniwan nila ang banal na Espiritu Santo para sa kanilang pagbabago. Sa panahon ng mga apostol, nangyayari niya, mga kapatid, Sa totoo lang, mga kapatid. Nangyayari niya sa panahon ng mga apostol. So tuloy, mga kapatid, no? Tuloy tayo, mga kapatid. Tiniyak din niya sa atin na hindi niya tayo bibigyan ng pagsubok na higit
sa ating makakayanan. Totoo naman mga kapatid. Sabaga, hindi tayo bibigyan ng Diyos na nasa langit na isang pagsubok na alam niya hindi natin kaya. Nakakalungkot man isipin mga kapatid, yung nagsasabing sila yung mga Kristiyano na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, di rin sila sumasamba sa Diyos-Diyosan, pero wala tayong magagawa. Ano bang tawag doon? Di ko alam. Pinanggalingan ko rin yun bilang isang Katoliko dati. Pero, sabaga doon, pinapakita lang mga kapatid no, doon na yung mga taong nagpapakamatay no, sa isang maliit na pagsubok, no, di nila nakayanan, nagpakamatay. Bakit? Kasi nagpatalo sila kay Satanas eh. Mas sinunod nila yung bulong sa kanila ng kalaban eh. 'Di ba? Nakakalungkot man isipin mga kapatid, pero yun ang katotohanan mga kapatid. So, meron nga rin pala ako ihahabol mga kapatid, no, yung pastor na nambubugbog ng kanyang empleyado, no. Nakakalungkot si pastor yun, no. Na ano yun, natulpo mga kapatid, pero ibang klaseng pastor yun mga kapatid eh. Nang aapi ng kapwa eh. Hindi literal na pastor yun mga kapatid. Di ko alam anong klaseng pastor na meron yung pagtuturo yun sa kanyang mga nasasakupan. Nakakalungkot isipin, pero bakit kailangan maging pastor ang isang katulad niya na ganun ang ugali niya, no? Ewan ko ba? Diyos nang bahala sa kanya mga kapatid, no? Siguro, pero patatawarin pa rin naman sa ng Diyos mga kapatid, no? Tandaan natin, ang Diyos ay mapagpatawad, mapagmahal, no? Pero kung aaminin niya ang lahat ng kanyang ginawa sa harapan ng Diyos, yun lang masabi ko sa pastor na yun, no? So tuloy mga kapatid, no? Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi dinanas ng lahat ng tao. Totoo naman, di ba? Mula nung unang panahon, mga kapatid, may pagsubok na at kahirapan ng mga tao. Hanggang sa panahon natin, hanggang sa darating pang panahon, mararanasan at mararanasan ng mga darating pang ipapanganak sa mundong ito ang kahirapan at pagsubok. At yung kapighatian na sinasabi, na pag-aralan na natin yan mga kapatid. Isang malaking kapighatian na hindi pa naranasan mula nung likhain ng Diyos ang sanlibutan ito. Yun ang matinding pagsubok sa buhay ng isang tao mga kapatid. Mas matindi yun mga kapatid na mangyayari sa hinaharap. Di natin alam kung kailan maaaring bukas o makalawa o next year o another next year. Di natin alam mga kapatid. So tuloy mga kapatid, no? Tuloy. Tapat ang Diyos at hindi niya pinahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Amen. Glory to God. Totoo naman mga kapatid. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Unang Korinto 10, versikulo 13. Amen. So dito mga kapatid, no, totoo naman mga kapatid, no, na sabi ko nga, kung meron kang pananampalataya at pananalig sa Diyos, mga kapatid, kung meron kang pananampalataya at pananalig sa Diyos, huwag kang mag-atubili, no, na anuman pinagdadaanan mo, huwag kang mag-atubili na lumapit, kausapin siya, na bigyan kanya ng lakas sa pamagitan ng Panginoong Kristo mga kapatid. So dito pinapakita sa atin mga kapatid kung paano mga kapatid yung ginawa ng Panginoong Kristo nang siya'y nagkatawang tao. Kung paano sa sinubok, paano sa pinahirapan, ganun din naman tayo mga kapatid. Daranas at daranas tayo ng pagsubok at kahirapan. Tandaan natin mga kapatid. Sabi ko nga noon, di ba? Sabi ko nga sa mga nakarang live streaming ko na, kung di nagkasala si Amang Adan at si Inang Eva, di sana, sabi ko nga, iniisip ko, marami kayang tao sa mundong ito. Di ba? Sabi nga, mapapatanong ka. Pero dahil sa pagkakasala nila, at dahil sa paggawa natin ng kasalanan, mga kapatid, nahiwalay tayo sa Diyos. Napalayo tayo sa Diyos, mga kapatid. Bakit? Kasi sinasabi sa Roma 3:23, di ba? Sapagkat ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalawalatian ng Diyos. Totoo naman, mga kapatid. Totoo naman. Pero dahil sa ating
ah, paggawa ng kasalanan, sino ba nagbayad, mga kapatid? Diba? May kabayaran ng kasalanan. Roma 6:23, diba? Sabi rito, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Diba? Namatay na ang Panginoong Kristo sa krus. Diba? Binayaran niya na ang kasalanan ng tao. Tandaan natin, mga kapatid. Pero kung sa kabila ng pagtanggap mo kay Kristo, mga kapatid, at patuloy ka pa rin gumagawa ng kasalanan, yung kamatayan na sinasabi dito sa Roma 6:23, pagbabayaran mo sa impyerno, mga kapatid. Pag hindi ka sumunod sa kalooban ng Ama na nasa langit. Diba? So dahil mahal tayo ng Diyos, mga kapatid, kaya nagkakaroon tayo ng pagkakataon na manumbalik sa Diyos. Bakit? Kasi nagbayad na, no, sa ating mga kasalanan. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo. Inako ng Panginoong Kristo ang lahat ng ating mga kasalanan doon sa krus. Ipinadama, no, ng Diyos sa kanyang pag-ibig sa atin, at nang tayo'y makasalanan pa, si Kristo ang namatay para sa atin. Diba? Or sa tinanggap mo, mga kapatid, ang Panginoong Kristo sa buhay mo, tinanggap mo na rin yung buhay ng walang hanggan na matatanggap mo sa hinaharap kung susunod ka sa kalooban ng Ama na nasa langit, mga kapatid. Diba? Roma 6:23, diba? Ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo, Jesus na ating Panginoon. Pag tinanggap, sabi ko nga, diba? Pag tinanggap mo si Kristo sa buhay mo, mga kapatid, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Diba? Tandaan natin yan. Pero, maging tapat ka sa pananampalataya mo. Yun lang ang nais ng Ama na nasa, maging tapat hanggang sa huli. Bakit? Kasi, ang tunay na kaligtasan ay sa pamagitan lamang ng Panginoong Kristo, mga kapatid. Diba? Ano sabi ng John 3:16, diba? Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa salibutang ito. At ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak upang sino mang sumampalataya sa kanya hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Diba? So, oras ito, mga kapatid, no? Dalangin ko pa rin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na tanggapin natin sa buhay natin ang Panginoong Kristo. Dahil siya lamang ang katotohanan, ang buhay, at ang ilaw. Diba? Ano sinasabi niya, diba? Ako ang daan. Sabi ng Panginoong Kristo, diba? Ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Hindi kayo makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ko. Yan ang nais ng Ama na nasa langit. Sa pamagitan ng Panginoong Kristo, lumapit tayo. Tanggapin natin si Kristo sa buhay natin, mga kapatid. Huwag na nating pag-isipan pa na ang Panginoong Kristo ay tao lamang. Wag. Ang Panginoong Kristo ay nagkatawang tao, mga kapatid. Dahil nanggaling siya sa langit, at bago pa likain ng Ama na nasa langit, naroon na ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Kristo, mga kapatid. Tanggapin mo sa Panginoong Kristo sa buhay mo, mga kapatid. Ikaw na nanonood sa oras ito, tanggapin mo. Kung hindi mo pat natatanggap ang Panginoong Kristo, tanggapin mo. Aminin mo ang lahat ng iyong pagkakamali. Aminin mo ang lahat ng iyong kasalanan. At manumbalik ka sa Panginoong Kristo. Tanggapin mo bilang isang tagapagligtas. Hindi lang bilang tagapagligtas, tanggapin mo bilang isang tunay na kapatid sa paningin ng Diyos. Dahil siya ang daan, siya ang katotohanan, siya ang buhay. Hindi ka makalalapit sa Ama kundi sa pamagitan ng Panginoong Kristo. At tandaan mo, tanggapin mo rin na namatay siya sa krus dahil sa iyong mga kasalanan. Or sa tanggapin mo sa buhay mo ang Panginoong Kristo, mga kapatid, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. At ang sinasabi niya, sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Sa aking pagbabalik, isasama ko kayo roon sa pinaroroonan ko.
Nawa, dalangin ko sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo na magising sa katotohanan ang sino man makakapanood nito, na mayroong Kristo na siyang ating tagapagligtas, na mayroong Kristo na matay sa krus, na mayroong Kristo na inako ang lahat ng kasalanan sa sanlibutan ito, at mayroong Kristo na nagkatawang tao sapagkat siya'y Diyos at anak ng Diyos. Sa nawa't sa nawa. So mga kapatid, no, maraming salamat sa lahat ng makakapanood nito, no. Nawa, maraming salamat. Aking dalangin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang kapurihan, kadakilahan, kalawalatian at kapangyarihan magpakailanman. Dinadalangin ko pa rin po mga kapatid sa Ama ng kaligtasan ng bawat isa, no, mula yung papawid, pandagat man o panlupa man, nasan man naroroon ng isang kaluluwa, dalangin ko sa Ama na kaligtasan ng bawat isa. So hanggang sa muli mga kapatid, maraming salamat. Sa lahat ng sumusuporta, sa lahat ng sumusubaybay sa channel na ito, maraming salamat. Dalangin ko pa rin sa Ama, sa Anak at sa Banal na Espiritu Santo ang malaking pasasalamat sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kapatid, sa nawa't sa nawa.